Pumos na, maangas daw. Kasi tinuro sa akin ng dishe, ganito. Ginawa ko na. Daang libo. Hello everyone, this is me again, Joy Fajardo, and this is my husband, Kiko Fajardo, and welcome to Chill Chat Tuesday with Joy and Kicks. Yeah. Focus na focus yung double chin ko dito. Bubulungan lang tayo ngayon guys kasi natutulog ang aming bebe. Okay, pasensya na din kayo kung ang lighting natin ay medyo awkward nasa likod. So pagpasensyahan nyo na kasi wala tayo sa ating typical na setup, di ba? Isa sa mga pinaka-kalat na kalat ngayon sa Pilipinas ay ito. Wala kang makikita na walang hawak na itong nakaganyan. Meron pa nga kami isang klase nito mas maganda. Hindi ko lang makakita kung nasaan. For today's video, meron tayong magandang topic. Dahil nga nandito tayo sa bahay kung saan ako lumaki, naisip ko na ang gawin nating topic for today sa Chill Chat Tuesday ay ano ang pinaka-oldest childhood memory na natatandaan mo. Isa sa kasi hindi ko na matandaan guys kung ilang taon ako nito. I would say siguro mga 6, 5. Ito. And this is not my proudest moment, okay? So, kasi galing tayo sa SM, kaya ako ito naalala. Nagpunta kami noon sa SM. Hindi ko na maalala ko sa SM. SM North siguro. Madalang lang kasi dati ang nagpupunta sa SM. Diba? Dati kasi hindi usong window shopping. Pupunta ka sa SM pag may bibilin ka. Hindi ka pupunta doon just for tumambay-tambay or ganyan. So pupunta kami ng SM. Usually, pasukan, bago magpasukan at bago magpasko. Parang yun lang yata yung oo. So anyway, pupunta kami nun, hindi ko na matandaan kung bago magpasok. Feeling ko bago magpasukan. Kasi ang binibili namin nun ay mga gamit sa school. Shoes, mga notebooks, mga ganyan-ganyan. Naalala ko yun. Ngayon guys, kasi ako as a child, hindi naman ako mahilig sa mga garbong laruan. Wala ako nung yung mga laruan ngayon ng mga bata na malalaking mga luto-lutuan. Hindi ako nagkaroon ng mga ganun. At hindi ko rin naman siya siguro hilig. I think. Hindi ko alam. Nanay ko makakasagot kung hilig ko siya. Pero feeling ko hindi ko siya hilig. Ngayon, may nakita kasi ako ang hilig ko guys, ever since, hanggang ngayon, mahilig talaga ako pag nadadaan ako sa stationery section. Yung mga journals, stickers, pencils, ball pens, notebooks, yan ang mga bet na bet ko. May dinaanan kami guys sa SM ng mga stationery. Nagturo ako kasi bata nga ako, di ba? So nagturo ako. Tapos noon, ayaw akong bilhin ng nanay at tatay ko noon. Oo. Hindi nga nila man lang nakita kung ano yung tinuturo ko at the first. Basta, focus lang sila kung ano yung bibilin. Which is tama naman, di ba? Kung ano lang talaga bibilin mo, yun lang talaga dapat titignan mo. So, hindi nila nakita kung ano yung tinuturo ko. Stationery yun, tandang-tandang. Hindi ko, stationery sticker, basta mumurahin lang siya sa tingin ko. Feeling ko, hindi yun papatak ng 100. Kasi, mga papel-papel lang yun sa pagkakatanda ko eh. Ngayon, syempre, ang lola nyo, nagwawala. Bata ako nun eh. Syempre, wawala ka. Gusto ko talaga nun. Until, mapapayag ko na ngayon ng tatay ko na, sige, bibili na natin. Ito ngayon. Eh, ang laki ng SM. Bata lang ako, diba? So, hindi ko na matatandaan. Kung saan yun. Oh. Syempre, mapapahiya ka, diba, girl? Kailangan nagturo ka, nagawa ka dyan, di mo alam kung ano yung gusto mo. Nagturo ako ngayon ng laruan. Ayan. Feeling ko nandyan pa yung laruan na yun. Ngayon guys, ito ang catch. Yung laruan mamahalin. Pamahal pa sila. Libo yata yun. Ganito lang siyang kaliit. Ganyan. Ganito. Ganyan. Maliit lang wala pang isang ganyan. Nabubuksan siya na palas. Tapos, merong mga kusina, okay. Yung, nakita mo pa yun, di ba? Parang purple, tapos pink na palas. Pag binuksan mo yung ganon, makikita mo may room, tapos may mga, kung ano, may mga maliliit siyang ganyan, na mga princess, na pwede mong itusok na ganon, kasi meron siyang butas na ganyan. Pero alam ko, daan yun or libo. Daang libo? Daan or libo. Stationary lang. Daan, kung hindi yun mga 500, 600, baka mga nasa 1,000 plus yun. Kasi syempre Disney. Pero nung araw yun. At saka Disney yun. Ang lesson dun guys,
unang-una sa lahat, huwag kayong, hindi, ako, ang lesson nun sa akin talaga is, sana umamin na lang ako na, Daddy, hindi ko na makita. Kaso nga kasi ayoko mapahiya. So ngayon, pag napanood ng nanay at tatay ko, alam na nila na yung binili ng laruan, hindi yun yung gusto ko. Pag nakita ko yun, guys, isisend ko sa inyo. Nandiyan pa siguro yun. Kulay purple yun, tsaka pink. So yun yung pinaka na naisip ko. Tapos, yun, sa akin, ang lesson nun is, umamin na lang kayo sa mga batang nanonood. Kung hindi nyo na matanda ako, nasaan yung mga toy na tinuturo-turo nyo. Ipahanap nyo. Huwag kayong mataas ang ego. Sa parents naman, ako, ang natutunan ko lang na, pagdating ng panahon, makikinig ako muna sa anak ko bago ako magsabi ng no. Kasi, unang-una, di ba nagturo yung bata? Gusto ko yan, mama. O, tingnan mo. Bibilin mo hindi, tingnan mo. Kasi, in the future, magkaka-idea ka kung ano pala yung gusto ng mga bagets. Ganon. At saka, parang pumayag kayo, alam niyo kung ano yung tinuro na. Ano lang. Napanood yung mami mo ito. Parang feeling ko yun yung pinaka-old na memory na natandaan ko. Parang 5, tanong ko nga sa nanay ko, 5-6 years old. Oo. Ba't naalala mo pa, no? Baka nga 7 o 8, hindi ko sure. Pero parang isa na yun sa pinaka-oldest. Yun lang. Ikaw. Yung sa akin, meron din ako nung parang yung sa'yo eh. Naalala ko lang, yung isa Sambos, diba? Nagpauwi ako sa kanila dati. Nagpauwi ako sa kanila ng Sambos. Kahapon. Kaya iniiyakan ko dati yun. Kaya kagabi pinili ko sila, pinili nila ako. Pinili mo pa ba yun? May Sambos kami dyan. Gilaw ka muna sa vlog ko eh. Ito nga pala yung ating newlywed na groom. Hoy, Jay, kalika din eh. Hi vlog. Ay. Ulitin ko yun sa Sambos, sa Silvanas, pero hindi ito yung pinaka-oldest. Kaya kahapon niya, nung pumunta sila na SM, naalala ko kasi iniiyak ako lagi yun. Ayaw nila ako ibili, mahal pa nung araw yun. So yun lang. Yung sa akin naman, yung pinaka-oldest, hindi ko rin alam kung nangyari ba talaga yun eh. Pero alam ko kaya pa, yung time na yun, kaya pa akong kargahin ng nanay ko. Nanay o nanay? Ni nanit. So kapag kaya ka pang kargahin ng isang tao, mga 2-3 years old, no? Kaya? 4? 5. Basta karga-karga niya ako, lumalabas kami ng madaling araw. Nagkakape kami. Yun, nagkakape. Tapos yung kape, nakasabaw sa kanin na may asukal. Hindi kumakain kayo. Yun nga. Hindi nagkakape. Yun nga yun. So kaya nahilig ako sa kape. Lumaki ko sa kape. Dalawa sa akin, sorry dalawa kasi naalala ko eh. Yung isa naman, yung sarap na sarap ako sa hindi ko na alam kung gaano ko kabata pa nun eh. Pero naalala ko yung lasa ng Laging madrama sa akin, pero yung time na yon, nung lumaki na ako, doon ko na-realize na wala palang pambili ng gatas yung nanay ko, kaya puro kami. Kasi nakwento na niya dati yun, kasi sarap na sarap ako sa di ba? So yun lang. Yun yung sa akin, yun ang naalala ko. Hindi ko alam kung may sense. Wala namang iba. Wala namang iba na-remember. Ako may isa pa ako. Ano ba? Ayan, may isa pa ako dahil may dalawa ka. Pero ito ay... Kailan ba to? No. Nung kabataan ko kasi, may pagka-introvert nga ako na hindi ako playful, hindi ako palalabas, ganyan. Ang mga friends ko, classmates lang, mga ganyan. Hindi ako naglalabas-labas sa mga kung saan-saan. So ngayon, ito ang nanay ko, marami kasi miscongeniality kasi ng nanay ko ever since the world began. So yung mga friendships niya, may mga anak-anak. Hindi naman kami magkakapit-bahay, hindi kami close-close, hindi ko sila kilala, hindi nila ako kilala. So sa paralan to. Ngayon, natatandaan ko yun na may swimming, para may pool party. Pero yung pool lang na ganyan lang ba? Yung siniset up lang na may hangin yung may pool party. Tapos, ano ang pangalan ng tita ko na yun? Basta yung tiga-parolan siya. Siyempre, yung mga anak nila, tsaka mga pitbahay nila, classmate ng anak niya, magkakakilala. Ako, OP ako kasi hindi ko naman sila kakilala. Ang ginawa ko. Nakakaya yata pag ang ginawa ko, kasi nga, nung parang ano ba naman, OP naman ako dito. Pagpasok ko dun sa pool,
Artista ako nun eh. Oo, naglulura ka. Pag gano'n ko sa pool, aray, kunwari nagkasugat ako sa paa para hindi na ako mag-swimming. Pero iyak talaga ako ng iyak na ayoko na. Pero ang totoo, kaya ako umiyak. Ayoko naman kasi sila. Kasi hindi naman nila ako close. Yung mga binabalik mo memories, nagpapatunay lang kung sino ka ngayon. Bakit? May naalala ko ito. Puro funny yun sa'yo eh. Baka sabihin naman nila, puro sama na loob yung nakalipas ko. Yun sa akin, grade 4. Alam nila Dichito sa kanila ate, si Nina. Si Dichito may kasalanan ito grade 4. Nung kabataan ko, may itsura naman ako sa totoo lang. So in-escort ho ako. Escort. Tapos tinuruan ako mga 2 linggo, nagpa-practice kami kung paano yung rampa. Nag-represent ako ng classroom lang naman, grade 4. Grade 4? Matanda ka na nun. Marami na ako natatanda. Hindi, ibig sabihin ko nga, hindi ko makakalimutan to. Sabi mo, hindi ko makakalimutan. Kung paano ako rumapa hanggang ngayon, alam ko pa rin. Hindi naburo. Papanood nila dito, sigurado. Umatras ka, tapos pasensya na kayo guys dun sa bahay namin kasi madumi. Mapapanood nila dito sa mga ate ko. Sige. Kasi tinuro na, ikot daw na gano'n. Huwag ka masyadong lumapit, lalaki ka. Ikot daw na ganyan. Tapos pumost na. Umaangas daw. At tinuro sa akin ng DJ. Ganito. Ginawa ko. Gawa niya ka. Grade 4 ako. Tanong mo sa kanila. Nag-vlog kami. Hi vlog. Ayan. Ano daddy, tapos na sila? Busy pa lang. Busy pala sa mami talaga. Sana nag-enjoy kayo sa pagrampa at sa pag-share namin sa inyo ng mga oldest and fondest memories na meron kami. Parang hindi naman fun yung sa akin. Parang mga embarrassing moments yung sa akin. Guys, yung mga shinare ko sa inyo, grabe yun Ngayon lang malalaman yun ng nanay ko. At saka ngayon lang malalaman na yun ng mga tao kung ano yung mga, imagine mo, naiisip ko na yun ng kabataan ko. Grabe. Pero ngayon naman, very outgoing. Ang lesson siguro, another lesson sa akin nun ay gaano man kakulit, gaano man kamaldita ang mga anak ninyo at a certain age. Siguro may pag-asa pa silang bumait. Pero hindi gaano kasi maldita pa rin naman ako hanggang ngayon. At saka, pero may pag-asa pa. So, naging polite naman ako nung pagtanda na ako. Pero nung bata po ako, may kabusitan talaga po ako. Naku, hanggang ngayon naman. Ay, grabe naman. Ayun, salamat sa pagsama nyo sa amin today guys at sana ay mag-subscribe kayo, i-like nyo itong video na to at mag-comment kayo sa baba kung ano ang fondest, oldest memories na meron kayo sa inyong kabataan. I-quote mo lang yung sinabi ni Jack pala. Ano? Kung ikaw bata ka ngayon, napanood mo to, katatay sa short. Makakalimutan ng mga classmates mo yung grade mo pero hindi nila makakalimutan pag tumaik short. Kaya mag-CR ka na lang. Walang nakakaya sa pag-CR guys. Go! Thank you for joining us today sa Chill Chat Tuesday with Joy and Kicks. Bye! Bye!